Yun, nasiraan kami. Pumutok yung transmission ko. Leak siya, ayun. Ito na yung tsura niya. Pero yung level ng transmission, marami pa. Tataka ko ba't puputok. Umaandar siya, sobrang bagal. Tulungan kami ni Rachel. Buti na lang, kalabaw kasama namin. Nata kami nila Rachel. Bantang Teresa na. Naputol. You know, may tali na kami. Ang kapal, pang dagat na tali. Ay. Okay na si Minivan, aka Lucena. So yun, story time tayo kung bakit ba nangyari yon sa transmission namin. Ano ba nangyari, ano bang storya, paano inayos, ano yung mga napalitan, at magkano ang pinalitan at magkano ang labor. Guys, sa video, nag-staycation kami nun sa Halahala, Rizal. Galing kami sa Antipolo. Pumunta kami doon. Okay naman, smooth naman yung pagpunta namin. Although may nararamdaman ako na parang medyo delay yung shifting, ganyan. Pero hindi ko siya masyadong inalala, ganun, parang okay lang naman, baka ganun lang talaga. Pagdating namin din okay naman, tapos kinabukasan, yun, nag-uwian na kami. Buti na lang kasama ko yung classmate ko na ang dala niya is Innova, which is malakas yun, no? Malakas mag-attack yun, magaan naman tong kotse namin. May sakay kami noon, family ko, 5 kami, 3 bata, dalawang bata, isang baby, tsaka asawa ko. Tsaka ako, nagmamaneho. Tapos dito sa una namin mga gamit namin. Tapos sa likod kasi sinama ko isa kong classmate, dalawa yung anak nila, magaan lang naman sila, payat, tapos mag-asawa. Pag uwi namin, okay naman, smooth naman, hanggang sa yun. Bandang from Halahala, Rizal, umabot na kami na Sampaloc, sakto sa traffic light. Doon na hindi umandar yung sasakyan, no? I mean, doon na nagloko. Oh, no! Doon kami nakarinig, kasi medyo malakas yung sounds namin ng time na yun. Doon na kami nakarinig ng parang puk, gumanon. Sobrang bagal nung andar. Kaya kumanan kami agad. Tapos nabusinaan pa nga kami ng yung mga ng sasakyan sa likod namin kasi parang inaano niya na, oh, liligo ka pala, ganyan. Pero hindi niya alam. Sira pala yung sasakyan nung time na yun. Naparada namin, sakto may gasolinahan doon. So, napan-checking, nasa video nga. Nagli-leak na siya, no? And yung leakage niya, galing dun sa butas sa may torque converter. So, yung chinek namin siya, nakita ko, lakas ng leak, as in, ang lakas. Tawagan ko yung kasama namin, naiwan kasi kami, which is yung Innova. So, binalikan niya kami. Sabi ko nga, iwan na kami kasi mukhang malalato, sabi ko. Binalikan niya kami at hinatak niya kami, no? So, nahatak naman kami, naputulan pa kami ng tali kasi yung dala kong tali, mahina. So, bumili na ako ng matibay, pangisda. Nakakuha kami ng tali galing sa parents niya kasi malapit na dun yung bahay nila eh. Pero hinatid kami hanggang Antipolo, Teresa lang kasi sila nakatira. Nahatid pa kami hanggang Antipolo dun sa talyer na pinagagawa ko, which is malapit lang dito sa bahay namin, walking distance lang. Wow! Si kay Kuya Ricky Dolor. Expertise na siya pagdating sa mga multicab kasi kadalasan nagpapagawa sa kanya mga trucks, Japanese surplus, mga multicabs at mayroon din siya multicab, no? Halos same lang, although ito automatic transmission at marunong si Kuya Ricky. Alam niya yung unit ko. At mura maningil, murang paggawa niya, as in. Nahatid niya kami, naging total ng biyahe namin mula sa Sampaloc, Tanay hanggang dito sa may dulong crosser sa kina Kuya Ricky Dolor. Umabot ng 4 hours yung naging biyahe namin kasi may patigil-tigil din kami. And yun, kinabukasan niya na na-check, no? So yun talaga, ang nangyari is sobrang hina ng abante, pati atras, lahat mahina. Tapos maingay yung torque converter, no? Yun, nung binaba ni Kuya Ricky yung transmission, ang baba niya is 2,500. Nakita niya na kaagad na may problema yung lining, no, ng transmission. Kailangan palitan yung lining. So naganap ako sa online, wala silang ganun, set daw talaga yon, which is buong transmission ang bibilin mo, no? And syempre wala nga ako idea kung saan meron pang bilihan, meron pala sa Cavite, meron din sa Manila, meron din sa Banawe.
pumunta akong Banawon para bumili ng lining, no? Nag-check ako doon, tapos may mga nag-a-assist doon. Hindi muna ako nagpa-assist, ako muna nagganap mag-isa. Then wala talaga ako makita, nagpa-assist na ako sa isang tao doon sa kanila. Umabot ng 2 oras yung pag-aantay ko para maganap ng ganong lining. Wala silang nakita. Buong transmission talaga. At prenesyuhan nila ako ng 17,000 buong transmission. Hindi pa kasama yung torque converter. Yun, nanghina ako kasi syempre hindi kami ready dun sa gastusin na yun. No? Una pa ang findings pala ni Kuya Ricky Dolor nun is yung oil seal is nasira, no? Kaya siya nag-leak. Yung pala, nasira din siya kasi nga sobrang init na. Ang transmission, yung lining ko is nasunog kaya nag-leak. Tapos pumutok kasi nga sira na yung torque converter. Yun yung pinaka nasira kasi sa sasakyan ko, torque converter. Pero ang ginawa ko kasi para maayos to is pinalitan ko yung buong transmission. So, balik muna tayo sa Banawe. Then, hindi ako kumuha sa Banawe. Kinuha ko na lang yung contact number nila. Sabi ko, chat na lang sila. Hanggang sa pagbalik ko, tumagal ng parang 5 days. Hindi ko muna napagawa yung kotse. Kaya sabi ko, baga-adjust muna kami ng pera. Baka, syempre, medyo malaki din. Alam na namin na transmission talaga mabibili namin doon. So nakakita kami sa Davao, no choice, naganap na kami sa Davao. Mahirap nga ang pyesa ng minivan. Pero mahirap ang pyesa ng minivan pag hindi mo alam kung saan makakabili ng pyesa ng minivan dito sa Metro Manila. Which is meron sa Cavite, marami. Meron din sa Manila, which is sa Blumentritt, marami din sila doon mga surplus. Yun nga lang sa presyo, hindi siya kagaya sa Davao. Pero okay yun, at least makukuha mo agad and at the same time, hindi mo na kailangan gumastos para sa shipping. No? Pero yun, nakakita kami sa Davao, nag-post ako, nakakita ko sa Davao, ang nakuha ko is kay kay Boss Lemuel Langoy sa Davao City. So, ang presyo niya sa akin is 12K kasama na yung torque converter. No? Kasi si Kuya Ricky pa lang, ginawa niya, since wala akong makitang lining, tinry niya pa rin paandarin yung sasakyan ko. May ginawa siya, parang rinitanso niya yung lining. Hindi kong gagana pa. Pero yun nga, yung sinalpak hindi gumana. Ganap ako sa Davao City, nakakita ko, may torque converter na 12K. Tapos ang shipping is 2,500. JNT yon. May iba kasi doon nakachat ako sa Davao City, ang presyo nila ng shipping is 7K. Nasa 10K lang sila, 12K. Pero ang pangit ang itsura ng transmission. Kaya hindi ako nag-go. Dito ako nag-go kay Boss Lemuel Langoy kasi good kundi. Ang ganda nung transmission sa picture, maganda. At nung actual naman, maganda rin nung na-receive namin. Medyo malinis pa siya, hindi naman totally brand new kasi surplus nga galing Japan yan nagamit na. Pero goods naman, ganyan. Tas mura din yung shipping niya, totoo siya sa shipping niya. Yung iba kasi parang niyayaw yung shipping. Sabi, nasa 4,000 additional mo boss para sa shipping, nasa 5,000, nasa pinakamalaki na kausap namin, nasa 8,000. Ang laki, which is kay 2,500 lang, totoo, legit si Lemuel Langoy sa presyo niya. Pati sa shipping, no? Hindi siya namatong. Pero nagbigay ko additional sa kanya kasi siyempre, nag-tricycle din siya or motor para dalhin yung transmission papunta sa sa JNT at para ipadala sa akin. At medyo tumagal medyo tumagal or matagal talaga ang delivery from Davao, 7 days. Sabi kasi ng JNT nasa 5 days lang daw yung 3 to 5 days. Pero depende nga siguro sa congestion, umabot na 7 days. Bakit ba umabot kami sa puntong buong transmission talagang pinalitan namin? Na sa totoo lang, ang sabi ni Kuya Ricky, ang naging sira lang daw talaga nun is si torque converter. Nasira din kasi yung lining, gawa ng pinahatak namin siya ng umaandar ang makina. Okay, baka questionin nyo, bakit mo kasi pinaandar yung makina, hinahatak ka lang, pinaandar mo pa yung makina para sa aircon? Hindi nga kami naka-aircon nun Kailangan ko ipaandarin yung makina nun kasi mahirap i-steering pag nakapatay yung makina, no?
try nyo, nakapatay yung makina, i-steer nyo, ang hirap. Pati mag-brake, ang tigas ng brake. Kailangan mo talagang naka-on yung makina. Which is hindi ko alam na makaka-apekto pala yung lalo sa transmission. Kasi nga, kumaandar yung makina kahit naka-neutral lang ako nun. Yung oil nga, di sinisira yung oil seal, umaandar pa rin yung transmission na tumatapon yung ATF hanggang sa na-drain siya, nasira. 4 hours kami umaandar eh. Hinahatak eh. Yung lining, nadamay. Okay? Nadamay yung lining. Pag ganun pa lang nasira yung transmission, better isasampa. Mahal, isampa, magkano, pero hindi ganun aabutin ng pati transmission papalitan, possible torque converter lang. Ang torque converter nga pala sa Davao is 2K, no? Dito sa Manila, makakita ka mura, may 2.5, depende. May 2.5, depende kasi kung pang turbo, non-turbo. Iba rin yung pang DA17 at DA64, ganun. Iba-iba rin yung torque converter nila, no? May 4K dito sa Manila. Pero nakita namin kasi dito is 3.5. Back tayo dun sa Davao. Dumating after 7 days. So excited kami kay ikabit. Kaso upon receiving, may damage yung torque converter, no? As per mechanic, ang sabi niya, yung torque converter ko is damaged, may tanggal na 2 ipin, no? Yung 2 ipin na yon, ayan siya. Dahil sa pag-ship, dahil baka naibaksak kasi pati yung nut ng transmission is nadamay, bumaluktot siya. Pero yon, hindi namin sinalpa kasi critical yan. Dahil isa rin yan sa sira torque converter. Nag-request ako ng return kay Langoy. Okay naman, pumayag siya. I-return, binigyan niya akong panibago. Pero tumagal ng 3 days kasi weekend yung time na yon. Na-receive namin siya Friday. Tapos, nag-request ako ng return weekend. Tapos padala sa akin para parang Wednesday na. Pero hindi ko na siya maantay kasi nga, napadala sa akin Tuesday. Tapos hindi ko na rin siya maantay kasi, sabi ko another 7 days na naman yan. Nakakaya kay Kuya Ricky. Magwa 1 month na yung kotse natin doon. So, ang ginawa ko, naganap ako dito sa Manila, which is doon ko na nalaman na marami sa Cavite, meron sa Maynila, meron din sa Pampanga, ay sa Bulacan. Ayun, nakakuha ko sa may mga nakachat ako, may nakuha ko sa sa Cavite. Mura 2.5 kaso hindi siya fit pang turbo. Sinabi ko sa kanya pang non-turbo pero pinadala ng turbo. Oh, no! So another gastos kasi siyempre inako ko yung shipping papunta dito. Tapos mali, so ni-return. Pero maayos naman kausap yung seller. Siya nag-ako ng parang return, no? At naibalik naman sa akin yung pera. 2.5 mura sana, kaso mali yung torque converter na naibigay sa akin. Tapos, yun, naganap ako sa Manila. Nakakita ko sa Manila. Through Facebook, may nag-chat sa akin. Post lang kayo sa page ng mga minivan, ganyan. Nag-post ako sa minivan Cavite. Yun, nag-post ako doon. May nakabasa sa akin na taga Manila, Blumentritt. Si Elios Auto Supply, yan. Shoutout sa inyo, yan. Nag-assist sa akin yan. 3,500, pero okay lang sa akin. Naka-install pa nga yun sa transmission nila, actually. Binaklas pa. Naipadala na sa akin. Okay naman, goods na isalpak namin. Umandar na yung kotse. Yung naman sa Davao, dadating, no? Dumating na siya, actually, yan. Mapagkukumpare natin kung ano ba yung good condition na torque converter tsaka bad na torque converter na nasira sa akin. Ito siya. Ito yung return na torque converter galing sa Davao. So, goods to. Ito naman yung torque converter na na-damage sa sasakyan ko. Ito yung tunog nung goods galing Davao. Ito naman yung damage, no? Ang torque converter na nakuha namin sa Davao, yung ni-return is magiging backup na lang namin. In case man na masira to, kasi siyempre surplus yung nabili ko pa rin. In case man na masiraan ulit ako, no? Ito yung naging isa sa mga dahilan bakit daw nasira yung torque converter ko. Una, ang recommended kasi na ATF ni ito minivan is dapat Dextron 3. So yung nilagay ko is ito. Pero hindi ko sure kung baka hindi daw kasi ito Dextron 3. So yun, bumili ako ng mobile. Ito, yan ang inano ko, which is ayan, Dextron 3 yan. Possible,
in a long run, nasira yung torque converter na hindi appropriate yung ATF. Second is yung driving habit, no? Kasi ako, ito talaga, feeling ko dito nasira yung torque converter ko. Ako kasi sa sobrang mahal ng gas, nagtitipid talaga ako. Ang ginagawa ko pag traffic, pag nakita ko medyo matagal, yun yung neutral ko. Lagi kong ginagawa yun as in drive, neutral drive. Dapat automatic transmission. Gagamitin lang ang neutral or park. Minsan pa nga, nagpa-park pa ako pag matagal kasi ayoko nangangala yung paa. Oh, nangangala yung paa ko pag nakatigil, pinipiga ako. Sa din yun, mali yun. Patsagain natin, apak lang. Pag nakatigil, nakadrive lang. Pangatlo is, luma na. Possible kasi, luma na rin yung torque converter ko. Tapos hindi ko pa dinideny ko pa, dinidisregard ko pa yung mga nararamdaman ko palang delay na shifting sa kanya, which is mali na yun. Tapos, apat na cause kung bakit nasira is heavy load. Alam natin, malaki siya, malawak, kaya pa magsakay sa likod. Pero hindi siya talaga recommended magsakay ng marami. Kaya nakalagay pa rin siya 5-seater, no? Hindi siya recommended. 660 nga lang eh. Kumbaga, ang load niya is pangmagaan lang. Parang big bike lang to, tapos sasakyan mo ng ganun kabigat, di ba? Maglo-load ka pa. So, ngayon, ang gagawin namin, limit na talaga yung magsasakay pa ng tao, no? Kami na lang talagang family, pang 5-seater na lang. Siguro kung magsasakay kami, mga isang tao na lang, isa pang tao na lang, gano'n, dalawa. Tapos, dapat manipis, parang gano'n. So, yun. Tapos, puro apaakyat din sa amin, antipolo ko eh. So, natagtag yung makina, mabigat yung laging load, nagsasakay ako ng mabigat. Pero ngayon, okay naman na. Totoo lang, na-down nga kami ng asawa ko kasi nga, ang daming problema. Noong time na naghahanap ako sa Banawi ng transmission, nung lining, yung motor ko, sinilip ko sa ilalim, nakita ko may leak din. May leak din ang motor ko. After ko sa Banawe, pag uwi ko, dumiretso agad ako sa DC Motors. Nagpaayos ako ng yun nga sa nagka-problema yung oil seal ng aking radiator sa magneto. Tinanggal, ni-replace ng bago, mali ba yung pagkakakabit, hindi masyadong madiin yata, pasok na pasok, no? Lapat na lapat. So yun, tapos thank you sa DC Motors, sobrang, sila din kasi, actually, bago masira itong kotse kasi, motor namin, nasira yung aero. Nasira yung ECU niya, no? Pinaayos namin yung umabot kami ng 15,000 para paayos yung ECU na yun. Oh, no! Rewiring yung pinalinis namin. Si DC Motors ng Angono rin nag-ayos nun. Di ba? Puro problema. Then after maayos ni Aerox, yung motor ko, eto naman yung nasira. Ayun, nasira yung Aerox. Pinaayos ko sa kanila. Hindi naman ganun kamahal inabot. Parang wala pang 1K. Pininturahan nila yung magneto ko kasi kinakalawang na. Tapos yung socket ko para sa error 12 is na nila, dinirect na nila kasi nung papunta din ako ng Banawi nun, nag-error 12, yung naglulus yung socket, no? Dinidiin ko lang tapos nababasa ulit. So dinirect na ni DC Motors, hininang niya din, tinaypan niya. Nangyari pa, bumisita yung tatay ko galing Baguio papunta dito. Kwento ko siya nangyari sa kotse ko, hindi pa ayos yung kotse ko that time. Share ko yung ilalim ng kotse ng tatay ko, yung Wigo, yung dati namin ginagamit. Pag-check ko sa ilalim, may leak din. So, yung tatay ko, pinaayos na rin yun. Umabot siya daw ng 7K, ganyan. So, parang sabi ng tatay ko, blessing in disguise ngayon nangyari sa'yo. At least, dahil nangyari yan, sinik mo yun sa akin at meron na din pala akong leak. Yung crankshaft oil seal niya naman yung leak. So yun, parang blessing in disguise. Sinasabi ko bakit ang malas-malas ng taon ko, ang daming nasisira, motor ko, ngayon naman yung kotse, tapos yung motor ko na naman nag-leak. Una, ECU nga, di ba? Bumili kami ng e-bike. Actually, yung e-bike namin na binili namin, mga 2 days pa lang, pag-check ko, may leak din yung motor. Nag-leak yung gear oil niya, so na-check ko may katok, no? May tuldok na parang butas, no? Or crack. So, ni-return namin yun, pinilitan ng panibago, so naging bago ulit yung e-bike namin, pero ganun pa rin kulay yung gusto namin, maroon. So, di ba, ang daming palas, no? Daming pangit na nangyari. Nagkasadadasal ako, Lord, bakit? Hindi ko naisip na binibigyan lang pala tayo ng challenge ng Panginoon, no? Na, di ba, problema, hindi puro laging hindi problema. So, yung problema dapat masolusyonan mo with the guidance of the Lord, no? So,
hindi ko naisip yung mga blessings na dumating sa akin kahit sira yung sasakyan, no? Puro sira yung dumadating sa amin. Hindi ko naisip yung mga blessings. Ano ba yung mga blessings na yun, di ba? Gumigising ng umaga na buhay ka, healthy ka, family mo, masaya kayo, okay yung business, okay yung trabaho, ah, naayos yung motor, nakabili ng e-bike, naayos yung sa tatay mo, nakita mo may sira yung kotse na Wigo, naayos siya nang dahil sa nakita ko nga, di ba? May mga blessing na hindi ko pinansin. So, naging negative ako. Yung negative ako ng time na yun, nang dahil sa mga sirang yun. Yun yung naging istorya ng ano namin. At magkano ba inabot nung papaayos ng minivan, no? Pero bago yan, yung sa e-bike, baka magtanong kayo, ang e-bike namin umabot ang presyo noon is 64K, no? Additional 2,250 para sa tarp, yung parang cover niya pag maulan. Mahal kasi pag in-installment, parang aabot ng 80,000 plus 90,000. So, magandang mag-cash. Tapos dito naman sa minivan, actually matagal ko nang gustong bumili ng e-bike. Hindi ko lang mabili, pang sa service ko yung sa mga anak ko, hindi ko lang mabili kasi nga, nagka-problema tong kotse, inuna namin to. Thank you sa NWOW, Taytay Dolores branch. Yan, sa pag-accommodate sa akin, pagkuha nung first e-bike ko. Nakakit naman yung Taytay to Antipolo. Malakas. Wow! Dito naman sa kotse, magkano inabot ng presyo niya ng pagpapaayos. So, ito yung naging calculation namin. Ito yung mga naging presyo. Yan. So, medyo malaki. Pero, sabi ng iba, mura na yan. Kasi sa ibang mga unit na car, yung mga latest, ito kasi old na to eh. Surplus lang to eh. Pero sa mga latest, ang mga pyesa kahit second hand dyan, used na, mahal pa rin. Umaabot ng 50, transmission pa lang, wala pang kabit yun. May 100, depende sa unit, no? So, mura na yon sa totoo lang daw. At mas mura sana yon kung hindi kami na doble sa torque converter, sa sa may transmission, kung hindi namin pinahatak ng maandar, ganun. Pero okay lang, di ba? At least learning na yon sa akin. Alam ko na possible ganito rin masira at may natutunan naman ako paano ayusin yung minivan at mas alagaan pa, no? So, yun lang yun yung mga naging story ng minivan ko. Ngayon, umaandar naman siya, naigala na namin, pero dito pa lang sa Antipolo. So, stay tuned sa mga other setup ko pa sa minivan kung may budget pang setup at kung ano pang mangyayari sa minivan ko, no? Sa minivan adventure namin. Tsaka additional pa, magkakaroon na rin ako adventure about sa e-bike. Sana makapag-adventure pa ako about sa pagbabike ko. Nai-miss ko na maglaro sa skate park. Ayun. So, thank you, yun lang. Peace out. Alright.